Magandang araw po, Miss Terry, at sa lahat po ng inyong listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Benji. Humihingi rin po ako ng paumanhin dahil ang lahat ng lugar at tauhan sa kwento kong ito ay sadyang binago ko upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kwento ko po ay tungkol sa naging pangalawang asawa ng aking tatay na nagdala ng mga kaganapang hindi ko makakalimutan. Misteri, ito ay isang kwento ng takot, pagkakanulo at mga lihim na sa simula ay nakatago lang. Pero sa kalaunan po, unti-unting naglalantad ng mga bagay na hindi mo inaasahan. 16 na taong gulang lamang ako nang mamatay po ang aking ina. Habang ang nakababata kong kapatid na si Dorothy ay 10 taong gulang pa lamang noon. Si tatay na mabait at mapagmahal ay naharap sa napakalaking sakit at pagdadalamhati. Pero sa kabila po ng lahat ng yon, pinilit niyang maging ama at ina sa aming dalawa ni Dorothy. Mag-isa niya pong binuhay kaming magkapatid at ipinakita niya ang lahat ng sakripisyo para sa amin. Noon pong nabubuhay pa si nanay, madalas silang magkasamang nagsisimba sa simbahan ng Quiapo. Kahit na nawala na si nanay, patuloy pa rin kami ni tatay doon sa tradisyon ng pagsisimba. Isang hapon, masaya kaming nanonood ni Dorothy ng palabas sa TV nang marinig naming bumukas ang pinto sa may sala. Siguro si tatay na yan. Halika, salubungin natin siya. Ang sabi ko kay Dorothy. Agad naman siyang sumang-ayon, kaya sabay kaming tumayo at nagtungo sa pinto. Nang makita namin ang kasama ni tatay, ay parehas kaming nagulat ng kapatid ko. Mga anak, siya nga pala si Chona, kaibigan ko. Sabi ni tatay habang nakangiti. Sumagot naman agad si Dorothy na may masiglang ngiti sa kanyang mga mata. Hello po, Ate Chona. Misteri, wala pa kasing ideya si Dorothy sa kung anong ibig sabihin ng pagpapakilala ni tatay ng isang babae sa aming bahay. Ako naman po ay may halong kaba at pagtataka ang nararamdaman ko sa pagdating ni Ate Chona. Hindi ko rin po maiwasang mapansin yung malamlam na tila malamig na tingin niya. Pero hindi ko naman maintindihan kung bakit. Napansin ko pong tumingin sa akin si tatay at sumenyas na para bang pinapaalalahanan akong batiin ko ang bisita. Wala naman po akong magawa kundi sumunod. Magandang araw po, Ate Chona. Alam kong napansin ni tatay ang pagpipilit sa aking boses, pero wala naman siyang sinabi. Kumusta rin kayo? Mga pogi at maganda pala ang anak mo, Lemuel. Sagot ni Ate Chona na parang sinisipat kami habang nakangiti. Pero may hindi ako maipaliwanag na kakaiba sa kanyang mga mata. Siya nga pala. May dala kaming pagkain dito. O ito, paborito mo, Dorothy. Kinuha niya ang isang supot ng fast food at inabot iyon kay Dorothy. Nakaagad namang nagliwanag ang muka. Talaga po, Tay? Wow! Thank you po! Alam talaga ni tatay kung paano mapabilis na makuha ang loob ni Dorothy sa simpleng pagkain mula sa paborito niyang fast food.
Huli ka na mga bata, kain na tayo. Pag-aaya ni tatay habang inaayos ang mga dala niyang pagkain sa lamesa. Ngunit nang tingnan niya ako, agad kong sinabi, Kayo na lang muna, tay. Busog pa ako. tumingin sa akin si Ate Chona. Ang kanyang mga mata tila ba humihigop ng atensyon ko. Sige na, Benji. Kahit konti lang. Halika na, sumabay ka na sa amin. Sabi niya na may matamis ng ngiti. Pero may kaba akong naramdaman sa kalooban ko. Sinikap kong huwag ipahalata at ngumiti na lamang. Pero napansin kong kumakabog ang dibdib ko. Habang nakaupo sila at masayang kumakain, pinilit kong ituloy na lang yung panonood ko ng TV. Pero aaminin ko, Misteri, hindi talaga ako palagay sa bagong kasama ni tatay. Nung gabi ding araw na yun, ay nakaramdam ako ng gutom, kaya lumabas ako ng aking kwarto upang magtungo sa kusina para kumain. Una kong napansin na tulog na siguro sila tatay at Dorothy dahil tahimik na sa sala. Habang naghahain ako ng makakain ko, ay dumating si tatay sa kusina at nag-umpisa siyang kausapin ako. Anak, pwede ka bang makausap? Tay, gising pa po pala kayo. Sige po, tungkol saan ba yan? May edad ka na at may isip ka na, Benji. Kaya alam kong maiintindihan mo kung mag-aasawa ako ulit. Sabi na nga ba tungkol to kay Ate Chona. Anak, huwag ka namang ganyan. Ang buong akala ko lang kasi, tay, hindi nyo kayang ipagpalit ang nanay. Yun din ang akala ko, anak. Alam mo naman yung pinagdaanan kong sakit, di ba? At mahal na mahal ko ang nanay mo kahit hanggang ngayon. Pero tay, kung totoo yung mga sinasabi mo, ano yung ginagawa nyo ngayon? Nak, ang sa akin lang naman, ibigyan mo sana ako ng pagkakataon para maging masaya ulit. Hindi na ako sumagot pa kay tatay noon, Misteri. Alam ko naman po sa sarili ko na darating ang panahon at makakahanap din si tatay ng panibagong makakasama sa buhay. At isa pa, alam ko naman din na hindi namin kayang ibigay ang kaligayahan na mararanasan niya sa ibang tao. Lalo na kung galing kay Ate Chona. Sadyang hindi ko lang po siguro matanggap ng panahon na yun dahil wala pang 1 taon simula nang mamatay si nanay. Nagdaan pa ang mga araw at napadalas na ang pagpunta-punta ni Ate Chona sa bahay namin. Minsan, dito na rin siya natutulog. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha ni tatay at ni Dorothy tuwing andito si Ate Chona. Para bang nadaragdagan ang liwanag sa bahay. Pero Misteri, sa kabila ng lahat, parang ako lang ang hindi masaya. Ewan ko ba kung nagsiselos lang ako para kay nanay o sadyang masarili lang ako at hindi ko matanggap na may ibang nagpapasaya kay tatay. Hirap na hirap akong pigilin ang naiipon kong sama ng loob, pero pinipilit kong intindihin yun. Baka nga ito na ang kaligayahan ni tatay. Nagising ako isang umaga at napansin kong tanghali na. Paglabas ko sa sala, nakita ko silang tatlo. Si tatay, si Dorothy, at si Ate Chona na masayang nagsasalo sa tanghalian. Agad nila akong tinawag. Benji, sabayan mo na kami dito. Habang abala ako sa pagkuha ng pinggan, ay biglang nagsalita si Dorothy. Kuya, alam mo bang dito natitira si Tita Chona? Bigla kong nabitawan ang kutsara sa narinig ko.
mula kay Dorothy Misteri. Napatitig ako sa kanila, hindi makapaniwala sa balita. Oh, Benji anak, anong nangyari sa'yo? Wala po, Tay. Nagulat lang ako sa sinabi ni Dorothy. Totoo po ba? Oo, Benji. Dito na sana ako titira eh. Inaya na kasi ako ng tatay mo na magsama kami. Kung okay lang din sa'yo. Okay lang ba sa'yo anak? Wala naman po akong magagawa doon, Tay. Kung saan kayo masaya. Sabay-sabay kaming kumain ng tanghaling iyon. Masayang masaya sila, lalo na si Tatay at Dorothy. Mabait naman si Ate Chona. Mabilis siyang napalapit sa kapatid ko. Siguro nga, si Dorothy naghahanap din ng kalinga ng isang ina. Pero ako, ewan ko ba, Misteri, parang may bumabagabag sa akin. Habang kumakain kami, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan kong malaman ang tungkol sa kanilang dalawa. Ate Chona, nga pala. Benji, tawagin mo na lang siyang tita ha. Huwag na ate. Sige po, Tay. Tita Chona, paano nga pala kayo nagkakilala ni Tatay? Kami ng tatay mo. Nagkakilala kami sa simbahan ng Quiapo. Oo, mula nang nagsisimba akong mag-isa madalas ko na siyang makita ron. Tapos, nilapitan ako ng tatay mo at doon siya nagpakilala. Talaga? Doon din pala? Di ba, Tay? Doon din kayo nagsisimba ni Nanay? Biglang natigilan si Tatay at nag-iba ang tingin niya sa akin. Tahimik lang siya, pero halata kong hindi niya nagustuhan ang tanong ko. Si Tita Chona naman ay hinawakan siya sa balikat na para bang pinapakalma siya nang bigla niyang ibahin ang usapan. O Dorothy, nasarapan ka ba sa luto ko? Opo, tita. Ang sarap po. Sana ganito lagi ang ulam natin. Mas masarap ka pang magluto kaysa sa kuya eh. Ikaw talaga oh. Masarap din namang magluto ang kuya mo. Pero sige, dahil sabi mo, lagi kitang paglulutuan. Simula ng araw na yon, Misteri, naramdaman kong unti-unting nagbabago ang pakikitungo sa akin ni Tatay. Isang araw, habang nanonood kami ni Dorothy ng TV, narinig ko ang maingay na galaw mula sa kwarto ni na Tatay. Napatingin ako kay Dorothy na tila wala namang napapansin. Sa loob ko, may kakaibang kaba. Kaya nagpasya akong puntahan ang kwarto nila para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin sina Tatay at Tita Chona na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Napako agad ang tingin ko sa isang malaking karton sa gilid. Puno kasi yun ng mga gamit at damit ni Nanay. Mabilis na bumigat ang loob ko, kaya hindi ko naiwasang magtanong. Tay, bakit po nakalagay lahat ng gamit ni Nanay sa karton? Itatabi na namin ng mga gamit ng nanay mo para magkaroon ng espasyo para sa mga damit ng tita Chona mo. Pati ba yung mga larawan ni Nanay? Bakit? Ano bang problema mo, Benji? Tama na, Limuel. Napuno na ako, Misteri. Ramdam kong umiinit na ang dugo ko. Hindi ko na napigilang magsalita. Tay, tinanggap ko ang pagtira ng babaeng yan dito, pero... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang dumilim ang paningin ko. Sa isang iglap, nasa sahig na ako. Kumikirot ang bibig ko at nalalasahan ang dugo. Sinuntok ako ni Tatay. Halos hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Agad na pumagitna si Tita Chona para pigilan siya. Pero nagpumigla si Tatay. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya.
Natigilan lang siya nung humarang sa harapan ko si Dorothy. Tumatangis at nanginginig. Bakit mo po sinaktan si kuya? Pasensya ka na anak. Hindi kasi magandang sagot ng kuya mo sa akin. Nakita kong umiyak si Tita Chona habang nakaupo sa gilid ng kama. Tinatakpan pa ang muka. Agad siyang niyakap ni tatay at ni Dorothy. Pilit siyang pinapatahan at pinapakalma. Pero Misteri, may kung anong bumagabag sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko ba ito. Pero dahil nakaupo ako sa sahig nun, ay nakita kong sa ilalim ng mga kamay na tila natatakpan ang luha. Nakita kong may maliit na ngiti mula sa labi ni Tita Chona na para bang sa kabila ng mga luha niya ay may kasiyahan sa nangyayari sa amin. Napagbubuhatan naman ako ng kamay ni tatay noon pa, Misteri. Pero ibang klasing sakit ang naramdaman ko ngayon. Hindi ko matanggap na nagawa niya akong saktan dahil sa ibang tao. Kaya matapos ang nangyari, minabuti kong lumayo muna. Kailangan naming magpalamig at baka sa pagkakalayo, humupa ang galit at sama ng loob namin sa isa't isa. Lumapit ako sa matalik na kaibigan ni nanay na si Ate Gloria. Nakatira rin naman ito malapit sa amin. Ipinakiusap kong makituloy muna at pumayag naman siya. Naiintindihan niya ang sitwasyon pero may payo siya sa akin. Mas maganda raw kung kakausapin ko rin si tatay para mas maayos na ang lahat. Nang malaman ni Dorothy ang bala kong umalis, humagulgol siya ng iyak at pilit akong pinipigilan. Ganon din naman si Tita Chona. Ilang beses siyang nagmakaawa na mag-usap na lang kami ni tatay. Pero buo na ang loob ko. Hindi ko na sila pinansin pa. Ang masakit pa noon, Misteri, ay si tatay. Alam niyang aalis ako. Pero naroon lang siya sa sala, abala sa panonood ng pelikula, na para bang wala akong halaga sa kanya. Ramdam kong lalong bumigat ang sama ng loob ko sa kanya ng mga oras na yun. Kuya, huwag ka nang umalis. Please, dito ka na lang. Oo nga, Benji. Mag-usap na lang kayo ng tatay mo. Baka magkaayos pa kayo. Dorothy, nandyan lang naman ako kila Ate Gloria. Pwede ka namang magpunta doon. Magkikita pa naman tayo. Benji, kung gusto mo, ako na lang ang aalis dito sa bahay. Matapos ng salitang yun ni Ate Chona, ay isang malakas na sigaw ni tatay ang bumulaga sa amin mula sa sala. Hayaan niyo siyang umalis. Mapagmalaki eh. Baka kaya niya ng buhayin ng sarili niya. Hayaan niyo siya. Para bang isang malamig na yelo ang bumalot sa dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko na siya tiningnan pa. Agad akong umalis ng bahay. Hindi na lumingon o nagpaalam pa. Lumipas ang araw at linggo nang hindi ako dumadalaw sa bahay namin. Gusto ko mang kamustahin si Dorothy pero ayaw ko lang makita si tatay dahil baka magkasagutan lang kami. Hanggang sa isang gabi, habang galing ako sa eskwelahan, napadaan ako sa bahay namin. May kababaan lang kasi yung gate namin, kaya matatanaw mula sa labas yung loob ng bahay namin. Nakita ko si tatay sa kusina na naghuhugas ng kung ano sa lababo. Habang nalipat naman yung paningin ko sa itaas ng bahay namin, nakabukas ang ilaw ng 2 kwarto. Kaya napaisip ako kung sino ang gumagamit ng silid ko. 2 lang kasi misteri ang kwarto sa bahay namin. Isa kung saan natutulog si tatay at Dorothy at yung isa naman ay sa akin. Kaya ganoon na lang ang pagtataka ko kung sino yung nandun.
pagbalik ko ng atensyon ko dun sa babang bahagi ng bahay namin, ay halos mapaupo ako sa pag-atras misteri. Nakita ko kasi si tatay na nakatingin sa akin mula sa bintana. Ibang-iba ang itsura nito at animoy hindi niya ako kilala. Ang nakakatakot pa dito ay nung subukan niyang iuntog ang ulo niya sa bintana habang nakatingin ito sa akin mula sa loob ng bahay. Nung mapunta naman yung pagkakatingin ko sa taas, ay nakita ko si Dorothy na nakasilip mula sa bintana sa itaas. May kasama itong isang babaeng matanda na nakadungaw din sa akin. Susubukan ko sanang pasukin yung gate nang may tumawag sa akin mula sa likod. Benji, gabing-gabi na ha. Ate Gloria, kasi may ano eh. Ano? Uuwi ka na ba sa inyo? Hindi po, pero tingnan niyo po, yung nasa bintana. Agad kong itinuro kay Ate Gloria ang nakita ko sa bintana. Pero nang tingnan namin ito parehas, wala na sila misteri. Ang nakita lang namin ay ang patay na ilaw sa loob at madilim na kwarto. Ano bang meron sa bintana, Benji? Wala. Siguro guni-guni ko lang yun. Hay nako, kung gusto mong umuwi sa inyo, sabihin mo na lang. Bukas na bukas, sasabihan ko ang tatay mo. Hindi na po ate. Ayos lang ako. Tara na po, uwi na tayo. Hoy, sa bagay, gabi na rin. Mabuti pang umuwi na nga tayo. Sabay kaming umuwi ni Ate Gloria nung gabi na yun. Pero sa likod ng isip ko, hindi talaga mawala yung nakita ko. Paulit-ulit kong iniisip, guni-guni ko lang ba talaga ang lahat ng yun? Para makasiguro ako sa mga nakita ko nung gabing yun, kinaumagahan, nagtungo ako sa bahay namin, misteri. Pagdating ko pa lang ng gate, nakita ko agad si tatay. Nag-aayos ng mga sinampay. Halatang nagulat siya nang makita ako at para bang maluha-luha siya. Benji, anak, buti na lang at bumalik ka. Narinig ko si Dorothy na sumisigaw mula sa bintana sa dati kong kwarto. Kuya, buti umuwi ka na. Dumaan lang ako, bunso. Namiss kasi kita. Namiss din kita, kuya. Pinagmasdan ko si tatay. May bonnet siya kahit tirik ang araw. Kaya nagtanong ako. Tay, nilalamig po ba kayo kaya nakabonet kayo? Hindi siya sumagot agad. Tila hindi makahanap ng salita. Bago siya makasagot, biglang lumabas si Tita Chona mula sa loob ng bahay. Oh, Benji, bumalik ka na pala. Lemuel, nakapagsaing ka na? Hindi pa. Saglit lang anak ha, at pupunta muna ako sa kusina. Tay, sandali lang. Pero agad siyang pumasok sa loob. Diretso sa kusina na para bang bigla na lang akong iniwasan. Napasyal ka, Benji. Dinadalaw ko lang kayo, tita. Tinitingnan ko kung kamusta na kayo. Napalingon ako sa itaas at napansin kong wala na si Dorothy sa bintana na kanina lang ay nakasilip at masiglang bumabati sa akin. Ayos naman kami dito. Parang nasanay na nga sila na wala ka, Benji eh. Anong ibig mong sabihin? Bigla niyang tinawag si Dorothy ng malakas. Dorothy? Bumaba ka na, nandito na si kuya mo. Ayoko, naglalaro pa po ako. Napalunok ako, misteri. Nanlamig ako sa narinig kong sagot ng kapatid ko. Iba ang tunog ng boses niya at parang hindi niya ako kilala. Pati nga si tatay mo eh. Sa sobrang tagal mong wala dito, parang hindi ka na niya kilala. Ano? Hindi totoo yan.
Kanina lang kausap ko siya. Lemuel Han, nandito si Benji. Gusto niya nang umuwi dito sa bahay. Huwag na siyang bumalik dito. Doon na lang siya sa Tita Gloria niya. Oh, nakita mo na. Hindi ka na nila hinahanap. Anong nangyari dito, tita? Yan ang epekto ng pagtalikod mo sa kanila. Hindi ka na nila kilala. Mula sa loob, Misteri, narinig ko ang boses ni tatay. Jonah, palisin mo na nga yan. Kung hindi, baka makatikim na naman sa akin yan. O sige na, umalis ka na, Benji. Baka mag-away lang kayo ng tatay mo. Sumilip pa ako sa bintana, Misteri, at natanaw ko si tatay sa kusina. Nakatalikod sa lababo. Wala namang ginagawa. Pero may napansin akong nagpatindig sa aking balahibo. Isang malaking lamat sa salamin ng bintana sa kusina. Parehong lugar kung saan nakita ko siya nung isang gabi na inuuntog ang ulo niya sa bintana habang nakatingin sa akin mula sa loob. Alam kong may nangyayaring kakaiba sa bahay namin. At kahit pilit akong tinataboy ng mga mahal ko, may kutob akong kailangan nila ako. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari at paano ko sila maililigtas mula sa anuman o sino man ang naroroon sa loob ng bahay na yun. Pagkaalis ko sa bahay namin, hindi na ako pumasok sa eskwela, Misteri. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan si tatay at Dorothy. Kaya napag-isipan kong humingi ng tulong sa may kapal. Pumunta ako sa Quiapo Church, kung saan madalas magsimba noon ang mga magulang ko. Doon, taimtim akong nanalangin, humihingi ng gabay laban sa anumang kasamaan na bumabalot sa bahay at sa pamilya ko. Paglabas ko ng simbahan, nasilayan ko ang iba't ibang tindahan na nagbebenta ng samut-saring gamot at agimat nang bigla akong tinawag ng isang matandang tindera sa gilid. Iho, baka gusto mo ng gayuma dyan sa mga nililigawan mo. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po kailangan yan. Parang pamilyar yung mukha mo, Iho. Madalas ka bang magsimba rito? Hindi po. Ngayon nga lang ulit ako nakapunta dito. Bakit po? Pamilyar kasi ang mukha mo. Parang lagi ko kayong nakikita roon. Pero ngayon nga bihira na. Doon nagkaroon ako ng ideya sa ibig niyang sabihin. Misteri, kahawig ko rin kasi si tatay. Kaya malamang siya ang tinutukoy ng matanda. Inilabas ko ang aking wallet at ipinakita ang isang lumang litrato namin ni tatay. Manang, ito po ba yung sinasabi niyo? Oo, siya nga. Siya yung madalas kong makita dito. Kasama, yung babae na yan. Nanay at tatay mo ba sila? Opo, nanay at tatay ko po sila. Pero namatay na po kasi si nanay, kaya mag-isa na lang pong nagsisimba si tatay dito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Ganoon ba? Namatay din pala siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Natatandaan ko kasi, humingi sila ng tulong sa akin. Lumapit ito sa akin at pabulong na sinabi. Iho, sa atin-atin lang ito ha. Kaya daw sila laging nagsisimba dito. Dahil gusto ulit mabuntis ng nanay mo. Kaya yung tatay mo, yung lalaki sa larawan, ay nagtanong sa akin kung may gamot ba na ibinibenta dito para sa pagbabuntis. Nagulat ako sa narinig kong yun. Hindi ko alam yung pangyayaring yun sa mga magulang ko, Misteri.
Kaya may halong kaba at pagkabigla sa mga narinig ko sa matanda. Kaya ipinakilala ko sila doon sa babaeng dating nagtitinda dito na nagngangalang Chona. Ano? Chona po? Oo, Chona nga. Bakit? Kilala mo ba siya? Siya yung tumulong sa magulang mo para dasalan yung nanay mo o para mabuntis ulit. Pero pagkatapos noon, hindi ko na alam ang mga nangyari. Ano? Nagkaroon ka ba ng kapatid? Yung Chona po na kilala nyo, ano pong klaseng tao yun? Saglit na tumahimik ito at yumuko. Nagdadalawang isip kung magsasalita ba siya. Nay, pakisagot ho yung tanong ko. Anong klaseng tao po ito? Huwag kang magugulat, iho. May lahi siyang mangkukulam at mambabarang. Kahit na tirik ang araw sa labas ng simbahan, ay nanlamig ang buo kong katawan sa narinig ko mula sa matandang babae. Matapos kong makausap yung matanda na nagpakilala sa aking manang SP, ay nagtungo agad ako sa bahay namin upang kausapin at tanungin si tatay at si tita Chona. Pagdating ko sa bahay ay kumakain na sila ng tanghalian. Pumasok agad ako sa gate namin. Nakaramdam na ako ng kaba at takot kay tita Chona ng mga oras na yun. Pero naglakas na lang ako ng loob para na din mailigtas ko si tatay at Dorothy. Nandyan ka pala, Benji. Halika at kumain ka na. Halika, anak, kumain ka. Inaaya ako ni tatay pero hindi ito lumilingon sa akin. Habang ang kapatid ko naman ay nakatingin lang sa akin habang patungo ako ng lababo para kumuha ng plato. Bunso, kamusta ka na? Okay lang, kuya. Benji, babalik ka na ba dito sa amin? Oo, kaya kailangan kong makausap si tatay. Pwede mo naman siyang kausapin na nandito kami ng kapatid mo. Nakayuko lang si tatay habang kumakain at hindi nagsasalita. Kumuha ako ng plato at umupo sa tabi ng kapatid ko. Sa tapat ko naman ay si tita Chona. Nakangisi lang ito sa akin habang pinagmamasdan ako. Hindi ko alam kung ano yung ginawa mo sa kanila. Pero ako na magsasabi sa'yo, umalis ka na dito sa bahay namin. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Benji? Hindi naman ako ang nagpalaya sa'yo, di ba? Ikaw ang nagkusang umalis. Oo nga, kuya. Ikaw ang nag-iwan sa amin. Gulat na gulat ako sa mga lumabas sa bibig ng nakababata kong kapatid. Talaga naman, kuya eh. Di ba? Umiyak pa nga ako sa'yo. Pero hindi mo ako pinansin. Oh, nakita mo na, Benji. Napansin kong hindi kumakain si tita Chona. Kahit nakaupo ito at kasalo namin sa lamesa. Bakit hindi ka kumakain? Para sa inyong pamilya yang niluto ko. Misteri, halos bumaligtad ang sikmura ko nang makita ko yung kinakain ni tatay at ng bunso kong kapatid. Sabaw ito na may utak at mga insekto. Mayroon pang balat na kasama pa yung balahibo ng aso o pusa kung ano man yun. Napaatras ako mula sa kinauupuan ko. Nakita kong umiiyak si tatay at Dorothy habang kinakain ang pagkaing hinain ni tita Chona. Alam kong napipilitan lang sila sa pagkain nito. Agad kong tinabig ang mga pagkain mula sa lamesa. Pero pagkatapon nito sa sahig, ay agad na hinabol ni tatay at Dorothy ang pagkain at doon nila ito kinain sa sahig. Parang mga hayop na ang dalawa kong mahal sa buhay, Misteri. Napatingin ako kay tita Chona at kita ko sa mukha niya ang labis na kasiyahan
sa ginawa niya. Demonyo ka! Anong ginawa mo sa kanila? Naswerte ka nga eh. Hindi ka isa sa kanila, Benji. Kung ano man yung ginawa mo sa kanila, magbabayad ka. Tumayo ito sa kinauupuan niya at dahan-dahan itong lumapit sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Agad kong tinulak ito at tumakbo ako papunta sa taas ng bahay. Tinungo ko agad yung kwarto nila tatay at doon ako pumasok. Agad kong nilak ito upang hindi makapasok si Tita Chona sa loob. Hanggang sa tumambad sa akin ang isa siguro sa mga nakakatakot na pwedeng makita ng isang tao. Parang isang kwarto ng mangkukulam ang napasukan ko. May mga garapon na may kulay na tubig at sa loob nito ay mga patay na hayop at insekto. Pero ang pumukaw sa aking atensyon ay yung nasa altar na puno ng kandilang itim. May dalawang malaking garapon na puno ng tubig na may dugo. Sa loob nito ay larawan ni tatay at ng kapatid ko. Nangangatog ako sa mga nakita ko sa loob ng kwarto nila Tatay Mystery. Hanggang sa kumalabog bigla ang pinto na tila ba pilit binubuksan ni Tita Chona. Nakita mo na lahat, Benji. Ano? Maganda ba? Demonyo ka! Wala kang kasing sama. Anong ginawa mo sa pamilya ko? Hayaan mo. Magiging katulad ka na din nila. Sa sobrang lakas nito ay nabuksan niya yung nakasaradong pinto. Sinunggaban niya ako at sinakal. Lumaban ako noon, Mystery, pero sadyang napakalakas ng puwersa ni Tita Chona. Parang may iba siyang kapangyarihan. Mawawalan na ako ng malay noon nang bigla akong bitawan mula sa pagkakasakal. Nagtaka siya sa nararamdaman niya. Bigla itong naupo at sumakit ang kanyang tiyan. Kita ko ang hirap ni Tita Chona sa nararamdaman niyang sakit sa katawan niya. Hanggang sa may narinig akong isang boses mula sa baba ng bahay. Benji! Benji! Nandito po ako sa taas, ate. Si Ate Gloria Mystery. Para bang bahagyang lumuwag yung paghinga ko nang marinig ko ang boses niya. Pumanik agad ito at nagulat sa mga nasaksihan sa loob ng kwarto. Diyos ko! Anong nangyayari sa inyo? Kasama ni Ate Gloria si Manang SP Mystery. Nilapitan nila agad ako at inalalayan. Habang yung mga bote naman ay pinagbabasag ni Manang SP. Kung nagtataka po kayo, Mystery, kung bakit po napunta si Manang sa bahay namin, yun ay dahil pinakiusapan ko siya. Nung oras na malaman ko lahat ang kwento kay Tita Chona, ay agad kong sinabihan si Ate Gloria upang samahan ako na puntahan ulit si Manang SP. Doon ko din nalaman na si Tita Chona pala ang dalagang pumatay kay nanay dahil sa pangungulam niya dito. Dala daw ito ng sobrang pagkagusto niya kay tatay at inggit na nararamdaman kay nanay. Sinamahan kami ni Manang SP sa kakilala niyang isang mambabarang. Doon nga po ay napilitan akong ipabarang si Tita Chona. Walang kaalam-alam si Tita Chona na pinabarang ko siya nung oras na pumunta ako sa bahay. Naawa kami at nandiri dahil sa mga lumalabas na insekto mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At hindi nagtagal ay binawian din siya ng buhay, Mystery. Nagpasalamat ako kay Ate Gloria at Manang SP sa pagtulong sa akin.
At dahil sa akin ay may namatay na isang tao. Si Tita Chona yun, Misteri. Ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Ayoko mang sabihin at alam kong masama. Pero nung panahon na yun, naisip ko na nararapat lang yun sa ginawa niya kay tatay at bunso at lalong-lalo na sa aming nanay, Misteri. Pero aaminin ko na habang buhay ko pong dadalin yun sa konsensya ko. Simula po ng pangyayaring yun sa buhay namin, ay sama-sama na po kaming nagsisimba nila tatay. Doon ay mas lalong naging matatag ang pagsasama namin bilang isang pamilya. Hanggang dito na lamang po matatapos ang aking kwento, Misteri. Maraming salamat sa pagtago ng tunay kong pagkatao.